Kung ang iyong anak na babae ay nakakilala ng isang dayuhan, wala pang 10 araw, at sinabi na tatalikuran niya ang lahat para sundan ito sa Pilipinas, pipigilan mo ba siya o hahayaan mo siyang tahakin ang tadhana na walang sinumang makapagagarantiya? Ang buong baryo ay nagalit sa akin, sinabing bobo ako at niloloko lamang. Ang ilan ay nagsabi pa ngang baka ibenta ako sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat, sumakay ako sa eroplano. 1 taon ang lumipas, ang aking ama na nakasakay sa wheelchair sa loob ng maraming taon ay lumuhod sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, umiiyak sa harap ng Pilipinong iyon, hindi matapos ang pagpapasalamat. Iyon ay hindi larawan ng pagkatalo, kundi larawan ng isang ama na nakitang muling nakatayo ang kanyang anak na babae na minsan ay halos hindi na makahinga dahil sa pagpiga ng buhay. Ang kwento ko ay hindi himala na bumagsak mula sa langit, kundi kwento ng pagkakataon, tiwala at hindi pagsuko sa pinakamadilim na araw ng aking buhay. Ako si Ainur at ito ang aking totoong kwento. Matapos ang araw na iyon, ang larawan ng aking ama na nakaluhod at umiiyak sa gitna ng paliparan ay nanatili sa aking isipan tulad ng isang peklat na masakit at mainit sa iisang pagkakataon. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyon, ang aking buhay ay tahimik at mabigat, halos walang sinuman ang nakakakita sa akin. Ako si Ainur, nabantat 3 taong gulang noon, nakatira sa isang maliit, liblib na bayan sa Kazakhstan. Napakalayo kaya't ang ilan ay hindi pa nga naririnig ang pangalan nito. Ang taglamig doon ay hindi lamang malalim na lamig, kundi parang lamig na dahan-dahang pumapasok sa balat hanggang sa buto. Kaya't sa ilang umaga ay pakiramdam ko hindi ako gumising para mabuhay, kundi gumising para lang tiisin ang isa pang araw. Araw-araw, tumutunog ang alarm clock ng 4 a.m. Hindi ako kailanman nagkaroon ng karapatang pindutin ang snooze, kahit na sa gabi bago ako kulang sa tulog o kahit na masakit ang aking katawan kaya't halos hindi ako makabangon. Kailangan kong pilitin ang sarili na imulat ang mga mata at bumangon mula sa manipis na kumot na hindi talaga makataboy sa lamig at lumakad patungo sa kusina sa dilim. Ang aming bahay ay madalas na napakatahimik sa oras na iyon, tahimik na naririnig ko ang sarili kong paghinga ng malinaw. Dahan-dahan kong sinindihan ang apoy, pinainit ang langis, inihanda ang harina, nilamas ng paulit-ulit hanggang sa manhid na ang aking mga kamay. Ang resip na ito ay itinuro sa akin ng aking lola simula pa noong bata ako. Ito ay isang tradisyonal na pritong tinapay ng aming pamilya, ang tanging bagay na magaling kong gawin para kumita ng pera upang suportahan ang lahat sa bahay. Habang ang aking mga kamay ay abala sa harina, madalas kong naririnig ang aking ama na gumagalaw sa kabilang silid. Napakahina ng tunog na iyon, ngunit para sa akin, mas mabigat pa ito kaysa sa maraming bato na nakapatong sa aking dibdib. Malakas ang aking ama noon, mabilis maglakad, malakas tumawa, at siya ang haligi ng aming bahay. Ngunit pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakalipas, halos hindi na niya kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang buhay ng aking ama ay nakakulong sa wheelchair, at ang buhay ko naman ay parang nakatali sa mga gulong na iyon. Ang aking ina ay bingi mula pagkabata. Kapag nakikipag-ugnayan sa labas, kailangan niyang gumamit ng sign language o basahin ang ekspresyon ng mukha. Bihira siyang magsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay nakikita ko ang pagod, pag-aalala, at pakiramdam ng pagkakasala. Ang aking nakababatang kapatid ay nag-aaral pa. Ang kanyang pag-aaral ay hindi isang maluhong pangarap. Hindi lamang ito isang nawawalang numero sa papel, kundi isang pagkakataon para sa aking kapatid na maaaring mawala sa buong buhay. Kaya't sa maliit na bahay na ito na nasa masamang kalagayan, hindi lamang ako isang anak na babae, kundi isang naghahanap buhay, isang tagapag-alaga, isang matiisin, isang taong walang karapatang bumagsak. Matapos kong malamas ang harina, piniprito ko ito isa-isa sa kumukulong langis. Malakas ang tunog ng langis sa gitna ng matinding lamig. Ang amoy ng mainit na tinapay ay lumulutang sa kusina. Dapat ay amoy na nagbibigay ng ginhawa. Ngunit para sa akin noon, ito ay amoy ng tungkulin. Kapag tapos ng iprito, iaayos ko ang tinapay sa basket, tatakpan ng mahigpit na tela at itutulak ang lumang kariton patungo sa palengke ng bayan. Tumatagal ito ng humigit kumulang 20 minuto
sa malamig na hangin na humihiwa tulad ng talim. Buong araw akong nakatayo doon, nagtitinda sa gitna ng mga taong dumadaan. Sa ilang araw, nakakabenta ako. Sa ibang araw, halos walang humihinto upang tumingin. Ngunit gaano man karami o kakaunti ang maibenta ko, kailangan kong tumayo hanggang gabi dahil wala akong ibang pagpipilian. Ang perang kinikita ko sa isang araw, kung ikukumpara sa dayuhang pera, ay napakaliit na nakakatawa, ngunit iyon lang ang mayroon ang aming pamilya. Madalas kong tinitingnan ang aking mga daliri. Puno ito ng mga bitak at may bahid ng harina na kumakapit sa ilalim ng mga kuko. Gaano man kadalas hugasan ay hindi talaga malinis. Ang aking likod ay masakit na masakit kaya't sa ilang gabi ay halos hindi ako makagalaw, ngunit hindi ko kailanman binanggit ito kanino man. Hindi dahil sa mas malakas ako kaysa sa iba, kundi alam ko na ang aking mga reklamo ay hindi magpapabuti sa buhay. At kung hihinto ako, ang buong bahay na ito ay hihinto rin. Ang aking kapatid na babae ay si Mandina. Matalino siya, magaling mag-aral, at siya ang inaasahan ng lahat na maglalabas sa aming pamilya mula sa kahirapan. Ngunit pagkatapos niyang makapasa sa unibersidad sa malaking lungsod, halos hindi na siya bumalik. Minsan tumatawag siya. Ang kanyang boses ay tila palayo ng palayo bawat taon na parang ang kanyang buhay ay nasa ibang mundo kumpara sa amin. Madalas niya akong tanungin ng parehong mga tanong. Bakit hindi ako nagpapatuloy sa pag-aaral? Bakit ako nananatili sa pagtitinda ng tinapay? Bakit ako sumusuko sa ganitong uri ng buhay? Ang mga tanong na iyon ay parang pag-aalala, ngunit sa kaibuturan, nasasaktan ako dahil kung may karapatan akong pumili. Hindi ako tatayo sa lamig sa palengke mula bago pa sumikat ang araw hanggang sa paglubog nito. Ang totoo, hindi sa ayaw kong magkaroon ng kinabukasan, kundi wala akong puwang para lumago ang aking kinabukasan sa bahay na lahat ay umaasa sa akin. Ang mga pangarap ay naging sobrang luho. Minsan, sinubukan ko ring tanungin ang sarili ko kung ano ang gusto kong maging, saan ako gustong pumunta, anong uri ng buhay ang gusto kong magkaroon. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga tanong na iyon ay tahimik na nawawala dahil kahit na maisip ko, wala rin itong silbi. Kung kailangan pa ring bayaran ang pagpapagamot ng aking ama, kung naghihintay pa rin ang bayad sa pag-aaral ng aking kapatid, kung kailangan pa rin ng aking ina ng isang taong nasa tabi niya, kaya't unti-unti kong itinigil ang pagtatanong sa sarili ko at nagsimulang mamuhay ng bawat araw. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang kahirapan, kundi ang araw na masanay ang isang tao sa dilim kaya't hindi na niya iniisip na karapat-dapat pa siyang makakita ng liwanag. Matagal na akong nabubuhay sa ganoong kalagayan. Hindi ako umaasa na yumaman, hindi ako umaasa na magkaroon ng marangyang buhay. Umaasa lang ako na ang mga tao sa bahay ay hindi na magkakasakit, magkakaroon ng sapat na pagkain at malalampasan ang isa pang taglamig. Iyon lang talaga. Sa ilang gabi, pagkatapos matulog ng lahat, umuupo ako mag-isa sa kusina, tinitingnan ang aking mga kamay at mahinang nagtatanong, ito ba talaga ang buong buhay ko? Tatayo ba ako rito hanggang sa tumanda nang hindi man lang nasusubukan ang mabuhay para sa sarili ko? Walang sumasagot sa akin at hindi ko rin kayang sagutin ang sarili ko hanggang sa isang umaga noong Mayo 2024. Isang estranghero ang lumapit sa aking tindahan ng tinapay. Hindi siya taga-bayan. Ang kanyang ekspresyon, pananamit, at paraan ng pagtingin sa mundo ay malinaw na iba. Noon, hindi ko pa alam na ang pagtatagpo na iyon ay hindi lamang magbabago sa landas ng aking buhay, kundi magpapabago sa kahulugan ng salitang tadhana magpakailanman. Ang umagang iyon ay tulad ng bawat umaga na lumipas. Nakatayo pa rin ako sa likod ng parehong tindahan ng tinapay. Ang aking mga kamay ay may amoy pa rin ng harina at langis, hindi naiiba sa bawat araw. Ang malamig na hangin ay humihihip sa maliit na palengke, kaya't ang aking headscarf ay dahan-dahang lumilipad. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, walang humihinto ng matagal upang maging kakaiba ang araw na iyon. Hanggang sa nakita ko, ang isang lalaki na lumalakad mula sa kabilang dulo ng palengke. Sa unang sulyap pa lang, alam kong hindi siya taga rito. Hindi lamang dahil sa kanyang mukha o kulay ng balat, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtingin sa mga tunog sa paligid. Hindi ito ang tingin ng isang taong nagmamadaling bumili at umalis, kundi ang tingin ng isang taong sadyang tinitingnan ang mundo.
Nakasuot siya ng isang simpleng, ngunit napakalinis na kulay maputlang kamiseta. Ang kanyang sapatos ay may kaunting alikabok, parang kakalakad lang niya sa maraming lugar, ngunit ang kanyang tindig ay magalang at kakatuwang kalmado. Nang tumayo siya sa harap ng aking tindahan, bigla akong kinabahan nang hindi ko namamalayan. May sinabi siya sa kakaibang accent, hindi gaanong malinaw. Kinailangan ko ng 2003 segundo upang maintindihan na nagtatanong siya kung mayroon ba akong tradisyonal na lokal na tinapay dito. Ang kanyang boses ay hindi matigas o magaspang, ngunit napakagalang kaya't nagulat ako. Itinuro ko ang mga tinapay sa tray at sinabi sa kanya na ako ang gumawa ng lahat ng ito. Tumingin siya sa aking kamay, bago dahan-dahang kumuha ng isang piraso na parang mas mahalaga pa ito kaysa sa pagkain sa gilid ng palengke. Dahan-dahan siyang kumagat, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang dating kalmadong mga mata ay bahagyang lumiwanag. Hindi siya nagpakitang gilas o nagpuri ng sobra. Tumunghay lamang siya sa akin at sinabing, napakasarap ng tinapay na ito. Mayroon itong kakaibang lasa na hindi ko pa natitikman kahit saan. Maraming tao ang bumili na ng aking tinapay at sinabing masarap. Ngunit walang sinumang tumingin sa akin tulad ng kanyang pagkasabi ng pangungusap na iyon. Hindi ito pagpuri dahil sa paggalang. Hindi ito basta salita ng isang customer, kundi parang nakikita niya ang isang bagay na halos nakalimutan ko nang mayroon ako. Tinanong niya ako kung paano ginawa ang tinapay na ito. Medyo natahimik ako dahil sa buong panahon na nagtitinda ako sa palengke, walang sino mang nagtanong tungkol sa paraan ng paggawa. Karamihan sa mga tao ay interesado lamang kung magkano, kung mabubusog ba, kung mura o mahal. Ngunit ang lalaking ito ay gustong malaman kung paano nabuo ang isang piraso ng tinapay. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Anton mula sa Maynila, Pilipinas. Nagtatrabaho siya sa pagbuo ng produkto ng pagkain at madalas siyang naglalakbay sa iba't ibang lugar upang humanap ng mga natatanging lokal na pagkain. Hindi siya mabilis magsalita na parang sinasadya niyang intindihin ko. Nang matapos siyang magsalita, inabot niya sa akin ang kanyang business card. Ang maliit na papel na iyon ay mukhang malinis at simple, kaya't hindi ko agad hinawakan ng aking mga kamay na may bahid ng harina. Mabilis kong pinunasan ang aking mga kamay sa aking apron, bago ito tinanggap at tahimik na inilagay sa bulsa ng aking damit. Noon, hindi ako nag-iisip ng malalim. Akala ko lang, isa lamang siyang naglalakbay na tao at sa loob ng ilang araw ay mawawala rin tulad ng iba. Ngunit kinabukasan, bumalik siya. Sa susunod na araw, bumalik din siya, at pagkatapos noon, halos araw-araw na siyang pumupunta sa palengke. Minsan, bumibili siya ng 2003 piraso ng tinapay, minsan, isa lang, ngunit sa bawat pagkakataon, nakikipag-usap siya sa akin ng sandali. Sa simula, nagdududa ako. Hindi ako sanay na may isang dayuhang lalaki na araw-araw nagtatanong tungkol sa aking buhay nang walang dahilan. Ilang beses kong naisip sa sarili ko kung ano ang gusto niya. Naawa ba siya sa akin o masaya lang siyang makipag-usap sa isang estranghero? Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo kong nalaman na si Anton ay hindi tulad ng mga taong iyon. Hindi niya kailanman tinanong ang anumang bagay upang ikwento ang aking buhay sa iba ng mapanukso. Hindi siya nagsasalita ng sabay sa akin. Kapag nagsasalita ako, hindi siya nagmamadaling magbigay ng murang payo tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kailanman nakaranas ng kahirapan. Nakikinig lang siya, tunay na nakikinig, kaya't minsan ay nagtataka ako kung bakit ako nakakapagsalita ng mga bagay na hindi ko kailanman nasabi kanino man. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking ama, ina, bayad sa pag-aaral ng aking kapatid, ang mga malamig na umaga na nagpamanhid sa aking mga kamay, at ang mga gabi na natutulog ako nang hindi pa alam kung sapat ba ang kikitain ko kinabukasan. Nakikinig siya sa lahat ng iyon nang may kalmadong ekspresyon. Walang awa, walang paghamak. Mayroon lamang isang uri ng pag-unawa na nagparamdam sa akin na kahit papaano sa mundong ito, mayroong isang tao na hindi lang ako tinitingnan bilang isang nagtitinda ng tinapay sa isang maliit na palengke. Habang mas madalas kaming nag-uusap, mas lalo kong nalaman na hindi rin siya galing sa madaling buhay tulad ng akala ko. Ikinuwento niya na ang Maynila ay isang malaking lungsod
kung saan kailangan ding magsikap ng mga tao na iiba lang ang uri ng pagod. Binanggit niya ang Pilipinas ng may mainit na boses, hindi para ipagyabang na mas maganda ito rito, kundi parang nagkukuwento siya tungkol sa sarili niyang tahanan sa isang tao ng buong puso. Ikinuwento niya na gusto ng mga Pilipino ang mga tinapay, ang mga pagkain na may kuwento at pinahahalagahan ng lasa na nagpaparating ng pagmamahal. Nakikinig lang ako ng hindi gaanong nag-iisip, ngunit sa bawat pagkakataon na binabanggit niya ang mga bagay na iyon, may nararamdaman akong kakaiba na parang ang aking matagal ng tuyong puso ay dinadaluyan ng mainit na hangin. Isang gabi, nang malapit nang magsara ang palengke at unti-unting nawawala ang mga tao, nagliligpit ako ng mga gamit sa kariton. Nakatayo si Anton sa tabi ng tindahan tulad ng dati, ngunit sa araw na iyon, mas tahimik siya kaysa dati. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahina niya akong tinanong kung kailan ko ba inisip ang tungkol sa aking mga pangarap. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpatigil sa aking mga kamay. Hindi ako sumagot agad dahil ito ay isang tanong na matagal nang walang nagtatanong sa akin. Minsan, marahil napakatagal, na kaya't nakalimutan ko na kung mayroon pa nga ba akong tinatawag na pangarap. Mahina akong tumawa, nang mapait bago sumagot. Ang katulad ko ay walang panahon para isipin ang mga ganoong bagay. Sapat na nabubuhay ang aking ama, ina, at kapatid. Ngunit hindi niya hinayaan na basta na lang lumipas ang sagot na iyon. Tiningnan niya ako ng ilang sandali at sinabing, sapat na iyon at karapat-dapat na igalang. Ngunit naniniwala siya na hindi lang ako nararapat na nakatayo rito sa palengke. Sinabi niya na ang aking mga kamay ay hindi dapat malunod sa kahirapan dahil ang ginagawa ko ay may kasanayan, pagtitiyaga at lasa na naaalala ng mga tao. Walang sinumang nagsalita sa akin ng ganoon noon. Walang sinumang nagsabi na ang aking mga kamay na puno ng bitak ay may halaga. Walang sinumang nagsabi na ang aking pagsisikap ay maaaring magdala sa akin ng mas malayo kaysa sa putikang kalsada sa maliit na bayan na ito. Kinagabihan, pagkatapos kong umuwi, inisip ko ang kanyang mga salita buong gabi. At habang mas iniisip ko, mas lalo akong nakaramdam ng takot dahil ang mga salitang iyon ay parang mga kamay na dahan-dahang nag-alis ng lumang kumot na matagal kong ginamit upang takpan ang aking puso na nagbubunyag ng isang katotohanan. Sa kaibuturan, hindi ko kailanman itinigil ang pagnanais na magkaroon ng sariling buhay. Ilang araw pagkatapos noon, sinabi sa akin ni Anton na kailangan na siyang bumalik sa Pilipinas. Tumango ako na parang hindi mahalaga ang bagay na iyon, ngunit sa aking dibdib ay may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Kinagabihan bago siya umalis, inanyayahan niya akong kumain sa isang maliit na kainan malapit sa palengke. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na kumain ako kasama ang isang tao nang hindi nagmamadaling mag-isip tungkol sa gastos o kita. Sa buong pagkain, tila may sasabihin siya ng maraming beses. Ngunit nanatili siyang tahimik hanggang sa ibinaba niya ang kutsara, tumunghay sa akin at tinanong kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, gusto ko bang magsimula ng bago sa Maynila. Nang panahong iyon, hindi ko pa alam na ang tanong na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong alok, kundi ang unang pintuan ng buhay na dahan-dahang bumubukas sa harap ko matapos akong maniwala sa buong buhay ko na ang aking buong mundo ay ang maliit na palengke lamang na ito. Ang tanong ni Anton noong gabing iyon ay nagpatahimik sa aking puso ng sandali na parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid, naiwan lamang ang malakas na tibok ng aking puso sa aking dibdib. Nakaupo ako ng tahimik, tinitingnan siya at nagtanong pabalik ng halos hindi makapaniwala sa aking pandinig, seryoso ka ba tungkol sa Maynila? Ang lungsod na nakita ko lang sa mga larawan, ang lungsod na napakalayo sa aking buhay na parang sa ibang mundo? Matapat na tumango si Anton. Hindi siya nagsalita na parang nagbibiro at hindi siya gumamit ng mga magagarang salita na sobra. Dahan-dahan lang siyang nagsalita na kung handa ako, gusto niyang subukan kong gamitin ang aking kakayahan upang magsimula ng bago sa Pilipinas. Naniniwala siya na ang aking tinpay ay hindi dapat matapos lang sa maliit na palengke na ito. Hindi ko namalayan na tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay naging mahalaga lamang upang kumita ng sapat na pera para sa pagkain
upang bayaran ang gamot ng aking ama, upang mapanatili ang bahay ng bawat araw. Ngunit noong gabing iyon, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin na ang aking mga kamay ay maaaring magdala sa akin sa isang ibang buhay. Ang damdamin noon ay napakahirap ipaliwanag. Hindi lang ito kagalakan, kundi halo-halo, takot, pagkalito, at matinding sakit sa kaibuturan. Dahil alam kong habang mas maganda ang alok, mas lalo kong nakikita kung gaano kakitid ang buhay na aking kinatatayuan ngayon. Tinanong ko siya, paano ang aking pamilya? Kung aalis ako, sino ang mag-aalaga sa aking ama? Sino ang tutulong sa aking ina? At saan kukunin ang bayad sa pag-aaral ng aking kapatid? Natahimik si Anton ng sandali bago sumagot. Hindi siya nagmadaling mangako na magiging madali ang lahat. Sinabi lang niya na kung magawa ko ito ng maayos, ang kita na ipapadala ko sa bahay mula sa Maynila ay maaaring mas makatulong sa aking pamilya ng maraming beses kaysa sa kinikita ko sa buong araw dito. Sinabi niya na tutulungan niya ako sa mga dokumento, tirahan at paunang plano, ngunit ang hindi niya mapapalitan ay ang desisyon. Dahil sa huli, ako lang ang nakakaalam kung sapat ba ang tapang ko upang lisanin ang aking dating buhay. Kinagabihan, mas huli akong umuwi kaysa dati. Lahat sa bahay ay tulad pa rin ng dati. Ang aking ama ay nasa wheelchair. Ang aking ina ay nakaupo at nagtitiklop ng damit sa ilalim ng malabong ilaw. Ang aking kapatid na babae ay nagbabasa ng libro. Ngunit hindi ko alam kung bakit ang mga ordinaryong larawan na iyon ay mas nagpasakit sa aking dibdib kaysa dati. Tiningnan ko silang tatlo at pakiramdam ko ay nakatayo ako sa gitna ng pinakamalupit na sangangdaan sa aking buhay. Kung mananatili ako, magiging responsableng anak, magiging ate na hindi iniiwan ang pamilya, ngunit maaari ko ring ibaon ang aking buhay dito magpakailanman. Kung aalis ako, maaari akong magkaroon ng pagkakataong baguhin ang kinabukasan ng lahat, ngunit sa mata ng iba, maaaring maging makasarili ako na tumatakas mag-isa. Hindi ako nakatulog buong gabi, nagpapabalik-balik sa dilim. Ang malamig na hangin ay pumapasok mula sa siwang ng bintana kaya't ang manipis na kumot ay halos walang silbi. Ngunit ang mas malamig pa sa hangin ay ang takot sa aking puso. Hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa, hindi pa ako nakasakay ng eroplano, hindi ako marunong magsalita ng Tagalog, hindi ko nga alam kung ano ang buhay sa Maynila. Ang mayroon lang ako ay ang mga salita ng isang lalaki at isang pakiramdam na hindi siya masamang tao. Iyon lang. At kinamumuhian ko ang sarili ko na kahit iyon lang, ang aking puso ay nagsimulang maniwala sa kanya ng nakakagulat. Matapos bumalik si Anton sa Pilipinas, hindi kami nawalan ng komunikasyon. Nagpapadala siya ng mga mensahe sa akin halos araw-araw. Sa ilang araw, mga larawan ng mga kalsada sa Maynila na puno ng ilaw at tao. Sa ilang araw, mga larawan ng umagang palengke na may mga tinapay na nakahanay ng makulay. Sa ilang araw, mga larawan ng ilog Pasig na sumasalamin sa sikat ng araw sa hapon. Hindi niya sinubukang ipakita na ang lahat ay perpekto, ngunit sinubukan niyang ipaalam sa akin na mayroong totoong buhay doon, may totoong puwang, at marahil ay may puwang para sa isang tulad ko. Ikinuwento niya sa akin kung gaano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pagkain na ginawa ng buong puso. Ikinuwento niya na maraming kainan sa Maynila ang hindi lamang nagtitinda ng pagkain, kundi nagtitinda rin ng mga kwento at alaala. Binasa ko ang bawat mensahe niya ng paulit-ulit, na parang natatakot na mawala ang mga letra. Sa ilang gabi, palihim kong ini-imagine kung paano kung makapaglakad ako sa lungsod na iyon. Kung mayroon akong sariling maliit na kusina, kung ang mga taong hindi pa nakakakilala sa akin ay makakain ng aking tinapay at sasabihing pinapaalala nito sa kanila ang kanilang tahanan, kung makakakuha ako ng sapat na pera upang maipadala sa aking ama at ina nang hindi na kailangang magbilang ng barya gabi-gabi. Magiging totoo kaya ang ganoong buhay? Ngunit sa bawat pagkakataon na lumilipad ang aking puso, agad itong hihilahin pabalik ng takot. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, paano kung nagsisinungaling siya? Paano kung pagdating ko doon, hindi lahat ay tulad ng sinabi niya? Paano kung nagtiwama ako sa maling tao at mas masaktan ang aking pamilya? Hindi ako naglakas loob na ikwento ito kaninuman sa simula,
dahil maging ako mismo ay hindi sigurado kung ito ba ay pag-asa o isang pagkakamali. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang ideya tungkol sa Pilipinas. Unti-unti itong nagbago mula sa isang malabong larawan patungo sa isang tunay na pintuan na nakikita ko sa harap ko. Hindi ko pa nahawakan ang doorknob, hindi ko pa itinutulak ito para bumukas, ngunit alam ko na totoo ito. At sa pagkaalam lang niyon, hindi na naging pareho ang aking buhay. Isang gabi, matapos matulog ang lahat sa bahay, umupo ako mag-isa sa kusina, tinitingnan ang malabong ilaw na sumasalamin sa lumang kahoy na mesa. Sinubukan kong tanungin ang sarili ko sa unang pagkakataon ng seryoso, kung aalisin ko ang lahat ng takot, gusto ko bang pumunta? Ang sagot na umalingaw-ngaw sa aking puso ay napakabilis kaya't hindi ko ito kayang tanggihan. Oo, gusto kong pumunta. Hindi dahil sa hindi ko mahal ang aking pamilya, hindi dahil sa gusto kong takasan ang kahirapan, kundi dahil sa kaibuturan, gusto kong magkaroon ng sariling buhay kahit isang beses. Gusto kong malaman kung sino pa ako, kung hindi lang ako isinilang para lang magtiis. Ang sagot na iyon ang nagpaiyak sa akin ng tahimik, mag-isa. Hindi ko inakala na ang isang tulad ko ay mayroon pa ring pagnanais na nakatago. Akala ko, matagal nang wala akong karapatang mangarap, ngunit ang totoo, ang mga pangarap ay hindi kailanman namamatay. Naitago lang ito sa ilalim ng kahirapan, sa ilalim ng tungkulin, at sa ilalim ng pagod kaya't hindi ko ito nakikita. At si Anton ang unang tao na gumamit ng ilang salita upang dahan-dahang hukayin ito muli. Mula ng araw na iyon, nagsimulang magbago ang anyo ng aking pag-aalinlangan. Hindi ito nawala. Natatakot pa rin ako, nalilito pa rin. Hindi pa rin ako naglakas loob na magsalita sa pamilya, ngunit may isang bagay sa akin na nagsimulang gumalaw. Nagsimula akong ilagay ang business card ni Anton nang mas malapit sa akin. Nagsimula akong tanungin siya paminsan-minsan tungkol sa mga dokumento, wika at buhay sa Maynila, at sa bawat pagkakataon na sumasagot siya ng detalyado at matiyaga. Walang pagmamadali, walang nakakapresyon na pangungusap. Mayroon lamang matatag na boses na parang gusto niyang malaman ko na kung pipiliin kong lumakad, hindi niya ako hahayaang mag-isa. Noon ko, nagsimulang maintindihan ang isang bagay na hindi ko kailanman naunawaan noon. Ang pagkakataon ay hindi laging dumarating sa ating buhay sa magandang anyo. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng takot, sa anyo ng pagtataksil sa mga nakasanayan, at sa anyo ng desisyon na maaaring hindi maunawaan ng buong mundo. Ngunit sa kabila nito, alam ko na kung hahayaan kong magsara ang pintuang ito nang hindi man lang sumusubok hawakan, ang natitirang bahagi ng aking buhay ay maaaring hindi kailanman makapagpatawad sa sarili. At iyon ang panahon na ang pinakamalaking desisyon sa aking buhay ay nagsimulang tahimik na mabuo sa aking puso nang hindi ko pa alam na kapag ito ay tunay na nasabi, hindi lamang nito yayanigin ang aking pamilya, kundi magpapabangon sa buong baryo upang kalabanin ako, na parang papalabas ako sa isang kapahamakan na hindi na mababalikan. Sa wakas, dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang bagay na ito sa aking sarili. Ang katahimikan na pinasan ko sa loob ng ilang linggo ay nagsimulang bumigat bawat araw, kaya't maging ang paghinga ay tila mas mahirap. Noong gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, umupo ako sa harap ng aking ama at ina. Ang magkabilang kamay ko ay mahigpit na nakapatong sa aking hita kaya't nanlamig ang dulo ng aking mga daliri. Tiningnan ako ng aking kapatid na babae na parang alam niyang may mahalaga akong sasabihin habang ang aking ama ay nakaupo pa rin sa wheelchair, nang tahimik at tinitingnan ako nang may tingin na halos wala akong lakas upang bigkasin ang unang salita. Sinabi ko sa kanila na marahil ay pupunta ako sa Pilipinas. Hindi malakas ang pangungusap na iyon, ngunit parang isang malaking bato na inihagis sa gitna ng bahay at agad na tumahimik ang lahat. Humarap ang aking ina sa akin ng tahimik, na parang sinusubukang basahin ang aking mga labi upang matiyak na hindi siya nagkakamali. Lumaki ang mata ng aking kapatid na babae, habang ang aking ama ay hindi nagsalita ng matagal. Tinitigan lang niya ako ng may tingin na parehong nagulat at nag-aalala, kaya't halos hindi ko siya kayang titigan pabalik. Nagmadali akong magpaliwanag na hindi ako pupunta para magbakasyon, hindi ako tatakas, kundi may isang tao mula sa Maynila na nakakita ng halaga ng aking kakayahan.
Gusto niyang subukan kong magsimula ng bago doon, subukang gawin ng seryoso ang paggawa ng tinapay, subukang baguhin ang aking buhay kahit isang beses. Patuloy akong nagsalita na parang takot na kung hihinto ako, agad na magugunaw ang lahat ng aking tapang. Ngunit habang nagsasalita ako, mas lalo kong naririnig ang panginginig sa aking boses sa bawat salita. Alam kong para sa aking pamilya, hindi lang ito paglipat ng bansa, kundi ang pag-alis ng isang tao na haligi ng bahay patungo sa isang lugar na walang sino mang nakakaalam kung ano ang naghihintay. Nanatiling tahimik ang aking ama. Humarap ang aking ina sa aking ama, habang nagsisimula akong maramdaman na ang bawat salitang sinasabi ko ay unti-unting humihiwa sa aking puso. Bago pa kami matapos mag-usap, mabilis na nakarating ang balitang ito kay Mandina. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa kanya o marahil sa isang maliit na bayan tulad nito, walang lihim na mananatili ng matagal. Noong gabing iyon, tumunog ang aking telepono. Agad na umalingaw-ngaw ang boses ng aking kapatid na babae nang sagutin ko ang tawag. Hindi siya nagsimula sa isang tanong, kundi sa galit. Sinigawan niya ako, "Ano ba ang iniisip mo para lang maniwala sa isang dayuhang lalaki na ilang araw mo lang nakilala at balak mong sundan sa Pilipinas?" Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat, paghamak at isang bagay na mas malalim pa. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi siya masamang tao. Gusto niyang tulungan akong magkaroon ng pagkakataon, ngunit habang mas nagsasalita ako, mas lalo siyang nagalit. Sinabi ni Mandina na napaka-inosente ko. Sinabi na hindi ba ako nanonood ng balita. Ang mundong ito ay puno ng panlilinlang. Ang mga babaeng nag-iisip na magkakaroon sila ng bagong buhay ay nawawala ng walang bakas. Tinanong niya ako, kung ibenta ka, kung iwan ka, kung gamitin ka at mawalan ng halaga, sino ang mananagot? Sinubukan kong sabihin na iba si Anton sa mga taong iyon. Ngunit sumagot ang aking kapatid sa isang pangungusap na agad na nagpatahimik sa akin. Kung ganoon, paano ang ama at ina? Paano ang kapatid? Kung aalis ka, sino ang mananatili dito? Wala akong sagot na makakapagpaliit ng sakit ng lahat dahil ang sinasabi niya ay hindi kasinungalingan. Ito ay ang katotohanan na humihiwa ng malalim sa aking puso. Alam ko na kung aalis ako, ang bahay na ito ay makaramdam ng pagkawala. At iyon ang dahilan kung bakit ako naghihirap gabi-gabi. Ngunit sa mas malalim na bahagi, alam ko rin na kung hindi ako aalis, maaaring hindi ako magkaroon ng sariling buhay. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal lamang ng ilang segundo bago ako nagsalita habang umiiyak. Gusto ko ring magkaroon ng sariling buhay, kahit isang beses. Ang pangungusap na iyon ay tila lalong nagpalala sa lahat. Agad na sumagot si Mandina na kung ganoon, inilalagay ko ang aking buhay sa isang dayuhang lalaki at ibinaba niya ang telepono. Akala ko, sapat na ang sakit na iyon, ngunit nagkamali ako. Ilang araw, pagkatapos noon, dumating ang lokal na reporter sa aming bahay kasama ang kamera at mikropono. Nanigas ako sa harap ng pinto nang malaman ko na si Mandina mismo ang tumawag sa istasyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang kapatid na babae ay maloloko ng isang lalaki mula sa Timog Silangang Asya at dadalhin sa ibang bansa. Ang ilan ay nagsabi pang ang baka, isang human trafficking syndicate. Direkta akong tinanong ng reporter kung pinilit ako o kung totoo bang tutol ang pamilya. Tiningnan ko ang kamera sa harap ko at pakiramdam ko ay itinulak ako upang tumayo sa gitna ng plaza ng buong bayan na parang nasa paglilitis. Ngunit kahit na nanginginig ang aking mga binti, sumagot pa rin ako na walang sinumang pumilit sa akin. Ito ang aking sariling desisyon. Pagkatapos noon, mabilis na kumalat ang balita kaysa sa aking inaasahan. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magbulungan habang itinutulak ko ang kariton ng tinapay. Ang ilan ay tumitingin sa akin ng may awa, ang ilan ay nangungutya na parang isang tanga ako na kusang pumapasok sa hukay. Ang mga salitang iyon ay lumulutang sa hangin araw-araw. May nagsabi na siguro ay wala na akong ibang paraan kaya kailangan kong ibenta ang sarili ko sa isang dayuhan. Ang ilan ay nagsabi na ako ay walang utang na loob. Iniwan ang aking mga magulang na may kapansanan upang habulin ang isang baliw na pangarap. Ang mga salitang iyon ay hindi isang kutsilyo na humihiwa ng isang beses at tapos na, kundi parang maliliit na karayom na dahan-dahang tumutuktok ng paulit-ulit kaya't pagod na akong tumayo. Kinagabihan,
Tinawagan ko si Anton. Nanlamig ang aking mga kamay, kaya't halos hindi ko mapindot ang numero. Humingi ako ng paumanhin sa kanya. Una sa lahat, paumanhin na ang aking kuwento ay nadamay siya sa mga maruming bulungan na ito. Ngunit ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa sa akala ko. Hindi siya galit, hindi siya naiinis. Mahina lang niya akong tinanong, naniniwala ka pa rin ba sa akin? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa akin ng sandali dahil sa panahon na ang buong bayan ay nagtuturo sa akin, ang pinaka-nanginginig ay hindi lang ang aking pangalan, kundi ang aking puso mismo. Kung hindi na ako naniniwala sa kanya, agad na magugunaw ang lahat. Ngunit sa huli, sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako. Napakahina ng aking boses, ngunit ito ang pinakatotoo na sinabi ko. Natahimik si Anton ng sandali bago sinabing, kung ganoon, sapat na iyon, kahit ano pa ang sabihin ng buong mundo. Kung wala tayong ginawang mali, hindi natin kailangang yumuko at tumakas sa salita ng sinuman. Ang kanyang mga salita ay hindi agad nagpatanggal sa takot, ngunit parang isang kamay na humawak sa akin nang malapit na akong mahulog sa isang malalim na butas. Hindi siya nagbigay ng mga sobrang pangako. Hindi niya sinabi na magiging madali ang lahat. Pinatunayan lang niya na hindi niya ako hahayaan na harapin ang bagay na ito ng mag-isa. Pagkatapos ng mga mahihirap na araw na iyon, nagpasya akong kausapin muli ang aking ama at ina ng seryoso. Noong gabing iyon, sumikat ang kulay kahel na sikat ng araw sa aming sala. Tahimik akong tiningnan ng aking ama ng mas matagal kaysa dati hanggang sa wakas ay dahan-dahan siyang nagsalita. Kung sa tingin mo, iyan ang tamang daan, dapat kang pumunta. Hindi malakas ang boses ng aking ama. Nanginginig at mahina ito. Ngunit agad akong napaiyak dahil alam ko na ang salitang pumunta na lumabas sa bibig ng aking ama ay hindi basta pagpapalaya, kundi ang pagpilit sa puso ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, kaya't handang masaktan ang sarili upang hindi na ibaon ang buhay ng kanyang anak sa kahirapan tulad ng dati. Inabot ng aking ina ang kanyang kamay at dahan-dahang nakipag-usap sa pamamagitan ng sign language. Tinulungan ako ng aking kapatid na babae na isalin na gusto ng aking ina na magkaroon ako ng magandang buhay at ipinagmamalaki niya ako palagi. Ang aking kapatid na babae mismo ay yumakap sa akin ng mahigpit. Sinabing kung aalis ako, tutulungan niya ang pag-aalaga sa aming ama at ina ng buong husay. Ang mga salitang iyon ay hindi nagbigay sa akin ng ginhawa, kundi mas nagpasakit pa sa akin dahil nakita ko na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi isang kadena na humahawak sa akin. Sa totoo, ito ay isang nanginginig na kamay na patuloy akong nagtutulak pasulong. Kinagabihan, matagal akong umiyak kasama ang aking ama. Matagal na kaya't hindi ko na alam kung gaano katagal ang lumipas. Ibinaba ko ang aking mukha sa kanyang hita na parang bumalik ako sa pagkabata, kahit na alam kong mabuti na kapag lumakad na ako mula sa puntong ito, kapag tunay kong sinabi ang salitang aalis na ako, hindi na kailanman magiging tulad ng dati ang aking buhay. At kahit na ang hinaharap ay puno ng kawalan ng katiyakan, nagsisimula na akong malaman na may ilang landas sa buhay na gaano man nakakatakot, kailangan pa rin nating lakaran. Dahil kung hindi natin ito lalakaran, hindi natin kailanman malalaman kung tayo ay isinilang lamang upang magtiis o upang tunay na baguhin ang ating kapalaran. Pagkatapos ng gabing iyon, ang aking buhay ay tila pinabilis kahit na ang aking puso ay hindi pa nakakasunod. Hindi na lamang ako isang babae na nag-iisip na pumunta sa ibang bansa, kundi naging isang taong kailangan ng simulan ang pamamahala sa lahat ng katotohanan, isa-isa ng walang takas. Nagpadala si Anton ng imbitasyon mula sa Maynila kasama ang paunang detalye tungkol sa tirahan, trabaho at isang maliit na paunang plano na inisip niya para sa akin. Tiningnan ko ang mga dokumentong iyon ng maraming beses at sa bawat pagkakataon hindi pareho ang pakiramdam. Minsan, mukha itong hagdan patungo sa kinabukasan, minsan, mukha itong papel na handang punitin ang aking lumang buhay sa dalawang bahagi ng permanente. Nagsimula akong maglakad sa mga dokumento ng mag-isa, pumupunta sa iba't ibang ahensya mula umaga hanggang gabi. Pinuno ko ang mga porma na puno ng mga tanong na hindi ko kailanman inakala na magiging mahalaga sa aking buhay. Kailangan kong maghanap ng ebidensya ng kita, ebidensya ng pamilya,
mga dokumento ng sertipikasyon at paliwanag kung bakit ang isang babae mula sa maliit na bayan sa Kazakhstan ay gustong pumunta sa Maynila. Bawat araw, umuuwi ako na pakiramdam ko ay may tingga sa aking paa dahil ang bawat hakbang ay parang sinusubok ako kung gaano ako kaseryoso sa bagay na tinuturing ng buong bayan na isang pantasya. Sa araw na tinawag ako para sa panayam, isinuot ko ang pinakamaganda kong damit na mayroon ako kahit na sa totoo lang ito ay isang simpleng set na pinlansya ng pinakamaayos. Habang nakaupo sa labas, basa ang aking mga palad ng pawis kahit na malamig pa ang panahon. Sinubukan kong ulitin sa aking isipan ang sasabihin ko, ngunit habang mas inuulit ko, mas lalo kong naramdaman na napakaliit ng bawat salita kumpara sa bigat ng tadhana na nakasabit sa ilang minutong usapan sa loob ng silid na iyon. Tinanong ako ng opisyal kung bakit ako gustong pumunta sa Pilipinas. Sumagot ako na gusto kong paunlarin ang aking kakayahan, gusto kong gawing tunay na trabaho ang ginagawa ko sa buong buhay ko, hindi lang basta pagsisikap para mabuhay araw-araw. Agad niyang tinanong, "At sino si Anton para sa iyo?" Ang tanong na iyon ay nagpakaba sa aking puso. Direkta akong sumagot na siya ang nakakita ng aking kakayahan at siya ang nagbigay ng pagkakataon. Bumaling ang opisyal sa mga dokumento ng sandali. Walang ekspresyon ang mukha kaya't hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Lumabas ako ng silid ng panayam na may pag-asa na sinubukan kong panatilihing matatag hanggat maaari. Ngunit sa kaibuturan, alam ko na ang pag-asa ng isang tulad ko ay napakababaw, kasing babaw ng manipis na harina na madaling masira anumang oras kung hindi maingat ang paggamit ng kamay. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta, tinanggihan ang visa. Nang makita ko ang mensaheng iyon, agad na tumahimik ang buong mundo. Hindi man lang ako umiyak sa unang segundo dahil hindi patanggap ng utak ko na nangyari talaga iyon. Umupo lang ako sa sahig sa tabi ng pader sa labas ng gusali. Hawak ang papel na iyon sa aking kamay at binabasa ng paulit-ulit na parang umaasa na magbabago ang mga letra. Ang dahilan na ibinigay ay maikli at malamig, masyadong malamig para pagtalunan. Naisip nila na napakaikli ng panahon ng komunikasyon namin ni Anton. Hindi pa sapat ang lakas ng relasyon at plano upang patunayan na mapagkakatiwalaan ang paglalakbay na ito. Lahat ng pinagtiyagaan kong pinangarap ay nag-unaw doon ng tahimik. Kinagabihan, tinawagan ko si Anton na halos wala ng lakas magsalita. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pumasa. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko sa pag-iyak, ngunit sa huli, nanginginig ang boses ko kaya't hindi ko na napigilan. Akala ko, marahil ay tatahimik siya, marahil ay madidismaya, o kahit papaano ay hihingi siya ng panahon para mag-isip. Ngunit ang sinabi niya ay nagpahigpit sa aking mga kamay. Sinabi niya na, "Ayos lang, susubukan nating muli." Sa pagkakataong ito, mas paghahandaan niya ang lahat. Hindi niya ako inalo na parang nagpapaliwanag lang, nagsalita siya na parang isang taong nagpasya na hindi bibitawan ang bagay na ito ng madali. Ilang araw pagkatapos noon, sunod-sunod na dumating ang mga dokumento mula sa Maynila. Isang paunang plano sa negosyo, detalye ng tirahan, sulat ng rekomendasyon, mga dokumento ng pinansyal, at mas malinaw na paliwanag tungkol sa trabaho. Nakita ko ang kanyang pagpupursigi sa bawat pahina. Hindi lang ito papel, kundi isang tahimik na sagot na hindi niya ako kinausap dahil sa awa at hindi niya ako balak iwanan sa gitna ng daan. Nang makita ko iyon, alam kong wala na akong karapatang maging mahina sa dati kong lugar. Kung ang taong malayo pa ay lumalaban para sa akin, kailangan ko ring lumaban para sa sarili ko ng mas higit pa. Mula ng araw na iyon, sinimulan kong gawing paghahanda ang aking kalungkutan. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng aking ama, ina at kapatid, umuupo ako mag-isa sa mesa sa kusina, binubuksan ang isang maliit na notebook at nagsisimulang magsulat ng mga salitang Tagalog isa-isa. Simpleng pagbati, salamat, mga tanong tungkol sa presyo, mga pangalan ng pagkain. Umuulit ako sa pagbigkas ng mga ito ayon sa mga audio clip na ipinadala ni Anton. Ang ilang salita ay napakahirap kaya't halos hindi kumikilos ang aking dila ngunit hindi ako humihinto. Nagsimula akong maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol sa Maynila, natuto kung paano magbigay ng paggalang ang mga Pilipino, kung paano tawagin ang mga matatanda,
kung paano gamitin ang mga salita sa mga customer at estranghero. Ayaw kong dumating doon bilang isang taong may pag-asa lamang. Gusto kong dumating bilang isang taong handang maging responsable sa pagkakataong hiniling ko. Pagkalipas ng 2 buwan, muli kaming nagpasa ng mga dokumento. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang aking puso dahil sa purong pangarap, kundi nanginginig ito dahil alam kong dumaan na ako sa kahihiyan, pagkadismaya at sakit. Kung bumagsak ulit ako, maaaring wala nang matitira sa akin para kapitan. Sa araw ng ikalawang panayam, tumunghay ako at sumagot sa mga tanong ng mas matatag ang boses kaysa dati. Tinanong ako ng opisyal kung bakit ako nag-a-apply muli kahit na tinanggihan ako dati. Direkta akong tumingin sa kanya at sumagot, dahil gusto kong baguhin ang aking buhay at sa Pilipinas, may isang taong hindi lamang nakakakita ng halaga ko, kundi nagbibigay rin ng pagkakataon sa akin upang patunayan ang sarili ko. Ayaw kong masayang ang paniniwalang iyon. Pagkatapos kong lumabas ng silid, hindi na ako naglakas loob na umasa ng sobra tulad ng unang beses. Ang pag-asang ito ay mas tahimik, mas matatag, at mas hindi masakit. Dahil alam ko na ang ilang bagay, gaano man natin kagustuhin, ay hindi nangangahulugang ibibigay ito sa atin ng mundo ng madali. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, nang dumating ang resulta sa aking kamay, nanigas ako ng sandali bago basahin ito ng paulit-ulit, at pagkatapos ay umagos ang aking mga luha nang hindi ko namalayan. Naaprubahan na ang visa. Umiyak ako ng husto, kaya't wala na akong makita sa harap ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng paggunaw. Ito ay pakiramdam na parang ang pader na akala ko ay masyadong mataas para tawiran ay nabuksan sa isang makitid na puwang para makadaan ako. Kinagabihan bago ako umalis, biglang dumating si Mandina sa bahay. Ang kanyang mga mata ay namaga at pula na parang matagal na siyang umiiyak. Tumayo siya sa harap ko at hirap na nagsabi ng paumanhin. Inamin niya na dati, natatakot siya. Natatakot na baka ako ay mabigo at marahil mas malalim pa, natatakot siya na naglakas loob akong gawin ang bagay na hindi niya kailanman naglakas loob gawin. Hindi ako sumagot ng mahaba, niyakap ko lang siya dahil gaano man kami nasaktan sa isa't isa, siya pa rin ang aking ate. Kinagabihan, ang buong bahay ay puno ng luha, ngunit hindi na ito ang dating luha. Ito ay luha ng pagtanggap, pagpapatawad, at pagkaalam na bukas ay walang magiging pareho. Sa umaga ng pag-alis, mahigpit na hinawakan ng aking ama ang aking kamay sa kariton. Hinaplos ng aking ina ang aking kamay at dahan-dahang nag-sign language na kailangan kong alagaan ang aking sarili. Niyakap ako ng aking kapatid na babae ng mahigpit kaya't halos ayaw akong bitawan. Hindi ako naglakas loob na lumingon sa bahay ng matagal. Dahil natatakot ako na kung matagal akong tumingin, mawawalan ako ng lakas upang magpatuloy sa paglakad. Nang lumipad ang eroplano mula sa lupa, tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang lupain na minsan ay parehong kulungan at tahanan, unti-unting lumiliit hanggang sa wakas ay naging kulay abo na lamang sa gitna ng hangin. Hindi ko alam kung gaano pa karaming tagumpay o sakit ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit isang bagay lang ang alam ko. Sa pagkakataong ito, nakalabas na ako. At kapag naglakas loob ang isang tao na lumabas mula sa kanyang dating buhay, marahil ang tadhana ay nagsisimulang magbago mula sa sandaling iyon. Nang bumaba ang eroplano sa Maynila, nakaupo ako ng naninigas sa tabi ng bintana, mahigpit na nakahawak sa seatbelt kaya't manhid na ang dulo ng aking mga daliri. Sa ibaba, hindi mabilang na ilaw ang nakalatag, umaabot ng mas malayo kaysa sa makita ng aking mga mata. Ang buong lungsod ay maliwanag na parang hindi kailanman natutulog. Maraming beses ko nang nakita ang mga larawan ng Maynila na ipinadala ni Anton, ngunit ang mga larawang iyon ay hindi kailanman naghanda sa aking puso para sa tunay na damdamin sa sandaling iyon. Habang bumababa ang eroplano, lalo kong naramdaman ng malinaw na tunay na nakalabas na ako sa aking dating buhay. Wala nang maliliit na kalsada sa Kazakhstan, wala nang malamig na hangin na humihiwa sa buto, wala nang dating palengke, wala nang maliit na bahay na nakasanayan ko. Ang lahat na naghihintay sa ibaba ay ibang mundo na hindi ko alam kung ano ang sasalubong sa akin. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, agad na sumalubong sa aking mukha ang mainit at maumidong hangin.
Iba ito sa tuyong lamig ng aking sariling bayan. Halos hindi ako nakahanda. Ang amoy sa hangin ay hindi rin tulad ng kahit saan na nakilala ko. Mayroong mahinang amoy ng pabango mula sa mga taong dumadaan, amoy ng ilang pagkain na lumulutang mula sa malayo, at amoy ng isang malaking lungsod na patuloy na gumagalaw ang buhay. Tahimik akong sumunod sa ibang mga pasahero, sinubukan kong hindi magmukhang masyadong naliligaw kahit na sa loob ay nalilito ako kaya't halos hindi ko na maintindihan ang mga anunsyo. Ang mga letrang Tagalog na nakikita ko sa paligid ay agad na nagparamdam sa akin na maliit ako. Ito ay isang wika na sinubukan kong pag-aralan, ngunit nang lumabas ito ng sabay-sabay sa buong paliparan, pakiramdam ko ay bata pa rin ako na nagsisimulang maglakad. Nang mailabas ko ang aking maleta sa arrival hall, agad ko siyang nakita. Nakatayo si Anton hindi kalayuan, sa gitna ng maraming tao. May hawak siyang maliit na karatula na nakasulat ang aking pangalan sa medyo nagmamadaling sulat kamay, ngunit nang makita ko iyon, halos umagos agad ang aking mga luha. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, dahil sa takot, o dahil sa wakas ay may isang taong narito naghihintay sa akin. Nakita niya ako at ngumiti. Hindi masyadong malaki ang ngiti, ngunit sapat lamang upang bahagyang lumuwag ang aking kinakabahang puso. Ginawa niya ang paggalang sa akin bago dahan-dahang nagsalita. Maligayang pagdating sa Maynila, Ainur. Napakasimple ng pangungusap na iyon, ngunit para sa akin, ito ay parang ang unang tunog ng isang bagong kabanata ng buhay na tahimik na binigkas. Sama-sama kaming lumabas ng paliparan. Sa labas, maliwanag ang ilaw ng kalye at malalaking karatula. Walang tigil ang takbo ng mga sasakyan. Malakas ang ingay ng lungsod sa paligid, ngunit hindi ito isang nakakatakot na kaguluhan. Ito ay isang buhay na hindi ko pa kailanman naramdaman ng ganoon kalapit. Tumingin ako sa bintana ng sasakyan sa buong biyahe, nakita ang matataas na tulay, maraming gusali, mga convenience store na may bukas pa ring ilaw, mga taong naglalakad pa rin kahit gabi na, at mga motorsiklo na mahusay na dumadaan sa gitna ng mga ilaw. Ang lahat ay mas mabilis kaysa sa makasunod ang aking isipan. Paulit-ulit kong tahimik na tinanong ang sarili ko, ito ba talaga ang lungsod na pagtatrabahuhan ko? Matututuhan ko ba ito? Hindi ba ako mawawala sa gitna ng laki nito? Dinala ako ni Anton sa isang maliit na apartment malapit sa MRT station sa isang lugar na kilala sa mga kainan. Sa daan, sinubukan niyang kausapin ako ng dahan-dahan, gumagamit ng simpleng salita, at palaging itinuturo ang iba't ibang bagay. Hindi siya nagtanong ng sobra, hindi niya ako pinilit na maging excited o makipag-usap sa lahat ng oras. Alam niya na parang pinipigilan ko ang aking puso na hindi masira dahil sa sobrang dami ng lahat sa paligid. Nang bumukas ang pinto ng silid, nakatayo ako doon ng ilang segundo. Hindi ito malaking silid, hindi marangya. Mayroon lamang isang kama, isang maliit na mesa, isang aparador, isang maliit na kusina, at isang malinis na banyo. Ngunit para sa akin, napakaganda nito kaya't halos hindi ka pani-paniwala dahil ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nakatayo ako sa isang lugar na alam kong inihanda talaga para sa akin. Hindi ito isang lugar na kailangan kong ipaglaban, hindi ito isang lugar na kailangan kong tiisin dahil wala akong ibang pagpipilian. Humarap ako kay Anton nang hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sumagot lang siya na inayos na niya ang deposit at renta para may panahon akong makapaghanda. Nagsalita siya na parang ordinaryong bagay lang ito, ngunit sa aking dibdib ay bumigat ang pakiramdam na mahirap tanggapin. Hindi lang ako nakaramdam ng pasasalamat. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa harap ng kabutihan na hindi ko pa kailanman natanggap at iyon ay nagparamdam sa akin ng isa pang uri ng takot. Natatakot ako na hindi ko ito kayang bayaran. Natatakot na baka masira ko ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Natatakot na baka maging pasanin ako sa taong nag-abot ng tulong sa akin. Sa unang gabi sa Maynila, hindi ako nakatulog. Ang ingay ng sasakyan, air conditioner, pagbukas at pagsara ng pinto mula sa katabing silid, at ang ingay ng lungsod na ayaw tumahimik ay nagparamdam sa akin na hindi ako nasa totoong mundo. Bumangon ako at dahan-dahang binuksan ang kurtina. Tumingin sa ibaba, nakita ang mga ilaw ng kalye na sumisikat, nakita ang ilang tao na umuuwi pa, nakita ang maliliit na tindahan sa ilalim ng gusali na bukas pa rin.
Dahan-dahang luminaw ang isang pakiramdam sa aking puso. Narito na ako. Hindi na ito panaginip, hindi na ito bagay na ini-imagine ko lang mag-isa sa madilim na kusina sa aming bayan. Nakatayo na ako rito sa isang lungsod na walang nakakakilala sa akin at marahil iyon ay nakakatakot. Ngunit sa parehong oras, ito ay isang uri ng kalayaan na hindi ko pa kailanman naramdaman sa aking buhay. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Anton na tulungan akong masanay sa lungsod ng unti-unti. Sa umaga, dinala niya ako upang makita ang convenience store. Malapit sa silid, tinuruan ako kung paano bumili ng mga bagay gamit ang simpleng pangungusap. Dinala ako upang sumakay sa MRT sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag kung paano pumila ang mga Pilipino, kailan dapat magpasalamat, at paano magbigay ng paggalang sa iba. Sa ilang araw, dinala niya ako sa wet market upang subukan kong matandaan ang mga pangalan ng gulay, pampalasa, at iba't ibang amoy na nakasanayan ng mga Pilipino. Sinubukan kong makinig ng mabuti sa lahat, kahit na sa maraming pagkakataon ay pagod na ako kaya't halos wala nang matanggap ang utak ko. Ngunit sa kaibuturan, alam kong ang lungsod na ito ay hindi liliit upang mas madali kong maunawaan. Kaya ako ang kailangan dahan-dahang lumaki upang makayanan ko ito. Ang pinaka-naka-impluwensya sa akin ay hindi ang matataas na gusali o ang MRT, kundi ang maliliit na detalye ng mga tao. Ang cashier sa convenience store na ngumiti sa akin kahit na nauutal ako sa Tagalog. Isang matandang babae sa palengke na nakita akong mabagal magbayad at tumulong na kausapin ang tindera. Ang nagtitinda ng tubig na mahinahong nagsabi ng ayos lang nang mali ang pandinig ko at mali ang kuha ko ng pera. Sa sarili kong bansa, nabuhay ako sa gitna ng pagod kaya't halos wala ng puwang para maramdaman ang kabutihan mula sa mga estranghero. Ngunit sa Maynila, isang lungsod na masyadong malaki upang maalala ang isang tao, mayroong maliliit na tao na tumulong sa akin na makahinga ng mas madali nang hindi ko namalayan. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang takot. Nagbago lang ito mula sa takot na maloloko ako patungo sa takot na hindi ako magiging sapat. Nakatayo ako sa maliit na kusina ng apartment, tinitingnan ang aking mga kamay na magaspang pa rin dahil sa lamig at matinding trabaho. At paulit-ulit na tinatanong ang sarili ko, makakagawa ba talaga ang mga kamay na ito ng bagong buhay? Tatanggapin ba ng mga taga-Maynila ang lasa mula sa aking sariling bayan? Matututuhan ko ba ang Tagalog ng sapat na mabilis? Mauunawaan ko ba ng sapat ang mundo rito? Habang mas tinutulungan ako ni Anton, mas lalong lumilinaw ang mga tanong na iyon dahil ayaw kong masayang ang kanyang pagtitiwala. Isang gabi, pagkatapos ng palengke, nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo, tinitingnan ang aking mukha na mukhang pagod pa rin at kakaiba sa lahat ng nasa paligid. Nakita ko ang kahinaan, takot at kalungkutan sa isang tao, ngunit nakita ko rin ang iba pa. Nakita ko ang isang babae na tumawid sa kontinente nang walang dala kundi ang kanyang dalawang kamay at nanginginig na puso upang humanap ng iisang pagkakataon sa buhay. Ang babaeng iyon ay maaaring hindi pa malakas, hindi pa bihasa sa Tagalog, hindi pa alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit hindi siya umatras. Inilagay ko ang aking mga palad sa gilid ng lababo, huminga ng malalim, at sinabi sa sarili ko sa aking isipan, mula sa sandaling ito, wala akong karapatang bumagsak dahil sa takot. Narito ako hindi upang maghintay na tulungan ako habang buhay, kundi upang patunayan na ang paniniwala ni Anton sa akin ay hindi nasayang. Gaano man kalaki ang lungsod na ito, gaano man karami ang kailangan kong matutuhan, kailangan kong makatayo. Kailangan kong gawing tunay na resulta ang aking pasasalamat. Dahil kapag ang isang tao ay nakatanggap ng pagkakataon na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng buhay, ang tanging tunay na paraan upang bayaran ito ay ang hindi pagpapaubaya sa sarili na matalo. At kinabukasan, gumising ako na may bagong pakiramdam. Sa unang pagkakataon, hindi na ito ang pakiramdam ng isang taong tumatakas sa kanyang dating buhay, kundi ang pakiramdam ng isang taong nagsisimulang tanggapin na kailangan niyang bumuo ng bagong buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ng unang yugto ng pag-aayos sa Maynila, ang aking buhay ay nagsimulang pumasok sa mas mahirap na bahagi kaysa sa pag-alis sa bahay. Ang patunayan na hindi ako narito upang maging isang taong nakatanggap lamang ng awa o pansamantalang tulong,
kundi isang taong tunay na makakatayo sa mundo na ipinasok sa akin ni Anton. Isang araw, sinabi niya sa akin nang may seryosong tingin na panahon na upang lumipat mula sa paghahanda patungo sa aktwal na pagkilos. Dinala niya ako upang makita ang isang maliit na kusina na pansamantalang inupahan upang subukan kong gumawa ng mga sampol na tinapay ng opisyal at kung magiging maayos ang lahat, iisipin namin ang susunod na hakbang. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso nang marinig ko iyon, hindi lang dahil sa tuwa, kundi dahil alam kong pagdating ko sa puntong iyon, wala na akong matataguan sa likod ng mga salitang baguhan pa lang o hindi pa handa. Kahit na hindi ako bihasa sa Tagalog o hindi pa sanay sa lungsod na ito, ang mundo ng trabaho ay hindi laging naghihintay na maging 100% handa ang isang tao. Dumating kami sa maliit na kusina na iyon sa hapon. Ito ay nasa isang lumang gusali na inayos sa loob upang maging malinis at maayos. Mayroong stainless steel table, oven, mga estante para sa sangkap at maraming kagamitan na hindi ko pa nahawakan noon. Nakatayo ako ng tahimik sa gitna ng silid na iyon. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa isa pang pintuan ng buhay. Sa pagkakataong ito, hindi ito pinto ng paliparan, hindi ito pinto ng inupahang silid, kundi pinto ng pagpapatunay sa sarili. Sinabi ni Anton na subukan kong gumawa ng tinapay na bihasa ako, kaya nagsimula ako sa orihinal na resipe ng aking lola. Medyo nanginginig ang aking mga kamay sa simula dahil kakaiba ang lahat sa paligid. Ang amoy ng harina ay pareho pa rin, ngunit ang langis, mantika, kalan, timbangan at maging ang hangin sa silid ay hindi tulad sa aming bayan. Kailangan kong patuloy na mag-adjust, manghula at mag-ingat ng mas higit sa karaniwan, ngunit nang magsimula akong gumawa, ang mga alaala mula sa araw na gumising ako ng 4:00 AM upang magmasa ng harina sa malamig na kusina ay bumalik sa aking katawan na parang hindi ito nawala. Tahimik lang na nanonood si Anton, hindi siya nagmadaling magsalita o makialam. Nang lumabas ang unang piraso ng tinapay mula sa langis, malinaw na lumutang ang mainit na bango sa maliit na kusina. Mahina siyang ngumiti at sinabing, ito ang gusto niyang matikman ng mga Pilipino. Ngunit ang mga bagay sa totoong mundo ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa at pagtitiwala. Hindi nagtagal, sinabi ni Anton na dadalhin niya ako upang makilala ang isang babae na matagal na niyang kilala. Siya si Amanda, isang taong nagtatrabaho sa food marketing at brand building sa Maynila. May maraming karanasan at maraming kakilala sa industriya. Sinabi niya na kung gusto naming lumayo ang bagay na ito, kailangan naming kumuha ng payo mula sa isang taong may alam sa totoong larangan. Tumango ako, kahit na sa loob ay nakaramdam ako ng bahagyang tensyon na mahirap ipaliwanag. Sa araw na nakilala ko si Amanda sa unang pagkakataon, nagbihis ako ng pinakamaayos na mayroon ako. Sinubukan kong ulitin ang mga pangungusap na Tagalog na dapat gamitin sa pagbati ng maraming beses bago pumasok sa coffee shop kung saan kami nagkita. Nakaupo na si Amanda at naghihintay. Siya ay isang Pilipinang mukhang napakakumpiyansa, maayos, magalang at may isang uri ng talas sa kanyang mga mata na agad na nagparamdam sa akin na maliit ako. Nang ipakilala ako ni Anton, ngumiti siya dahil sa paggalang. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi ngumiti kasama niyon. Ito ay parang tingin ng isang taong mabilis at tumpak na nagtatasa ng isang bagay. Maraming bagay ang tinanong niya sa akin tungkol sa tinapay, sa mga batayan ng produksyon, kalinisan, wika at mga plano sa hinaharap. Ang kanyang boses ay hindi bastos. Ang bawat salita ay magalang ayon sa kaugalian ng mga Pilipino. Ngunit habang mas magalang siya, mas lalo kong naramdaman ang malinaw na distansya. Sa isang punto, direkta siyang humarap kay Anton at tinanong kung sigurado ba talaga siya na ilalagay ang isang dayuhan na walang propesyonal na sertipikasyon sa Pilipinas, walang karanasan sa negosyo sa merkado ng Pilipinas at hindi pa bihasa sa Tagalog sa simula ng isang food business. Bago pa man makasagot si Anton, sinabi niya na ang paggawa ng masarap na pagkain lang ay hindi sapat upang mabuhay sa merkado na ito. Ang bawat salita ni Amanda ay parang karayom na tumutuktok sa aking pinakamahina na punto at ang mas masakit pa ay alam kong hindi siya mali sa lahat. Maaaring may kakayahan ako, pagtitiyaga at kwento, ngunit sa totoong mundo, hindi pa sapat ang mga bagay na iyon. Wala akong sertipikasyon,
walang kaalaman sa batas ng pagkain sa Pilipinas, hindi ko naiintindihan ang sistema ng produksyon, hindi ko nga alam kung paano ayusin ang lasa upang maging angkop sa mga mamimili dito nang hindi nawawala ang aking orihinal na pagkakakilanlan. Tahimik lang akong nakaupo sa buong natitirang bahagi ng usapan. Habang mas profesional na nagsasalita si Amanda, mas lalo kong nakita ng malinaw kung gaano kalayo ang pangarap sa katotohanan. Kinagabihan, pagkatapos kong makabalik sa silid, umupo ako mag-isa nang hindi binubuksan ang ilaw. Hinayaan kong dumaan ang ilaw mula sa gusali sa kabilang kalsada sa kurtina na naging malabong anino sa sahig. Pinag-isipan ko ang bawat salitang narinig ko sa buong araw. Sa aking puso ay may kahihiyan, sakit, at kagustuhang umiyak. Hindi ako nagalit kay Amanda dahil sa kaibuturan. Alam ko na sa mundo ng totoong trabaho, ang mga taong tulad niya ay kailangan magtanong ng ganoon. Kung tinitingnan niya ang negosyo bilang isang seryosong bagay, hindi niya hahayaan na takpan ng awa o magagandang kwento ang panganib. Kaya ang problema ay hindi kung bakit niya ako pinaghihinalaan, kundi kung paano ko unti-unting mawawala ang pagdududa na iyon sa pamamagitan ng aking sariling trabaho. Matagal akong nakaupo doon bago dahan-dahang tumayo at binuksan ang maliit na notebook na ginamit ko sa pag-aaral ng Tagalog mula pa noong nasa Kazakhstan ako. Nagsulat ako ng isang salita sa gitna ng pahina, maging karapat-dapat, at matagal ko itong tiningnan. Nagsimula akong maunawaan na ang aking problema ay hindi ang paghamak kundi ang hindi pa ako sapat na malakas upang makatayo ng maringal sa lugar na gusto kong kalagyan. Kung ganoon, ang tanging natitirang paraan ay kailangan kong palakasin ang sarili ko, hindi malakas dahil sa galit, hindi malakas dahil sa gusto kong manalo sa sinuman, kundi sapat na malakas upang maging responsable sa pagkakataong ito. Kinabukasan, sinabi ko kay Anton na gusto kong mag-aral ng seryoso, hindi lang basta pagpapabuti ng wika, kundi pati na rin ang mga pamantayan ng pagkain, pamamahala ng kusina, at lahat ng kailangan para magtrabaho sa Pilipinas. Tiningnan niya ako ng sandali, na parang tinitiyak na hindi ako nagsasalita dahil lang sa damdamin. Nang makita niyang seryoso ako, tumango siya at sinabing kung handa ako, tutulungan niya akong humanap ng angkop na kurso. Naaalala ko na noon, sa aking dibdib ay may parehong takot at ginhawa. Takot dahil alam kong mahirap at mahaba ang daan mula ngayon, ngunit ginhawa dahil kahit papaano, hindi na ako nakaupo at nalulunod sa mga sugat ng salita ng ibang tao. Pagkatapos noon, nagbago ang ritmo ng aking buhay. Sa tanghali, nagsasanay ako sa paggawa ng tinapay at tumutulong kay Anton sa pagtingin ng mga sangkap. Sa hapon, nag-aaral ako ng karagdagang Tagalog at sa natitirang oras, binabasa ko ang lahat tungkol sa kalinisan ng pagkain, pag-iimbak ng sangkap, temperatura ng produksyon, at mga batayang pamantayan na dapat malaman ng mga gumagawa ng pagkain sa Pilipinas. Maraming salita ang napakahirap kaya't kailangan kong isulat ang mga kahulugan sa mga gilid ng notebook. Sa maraming gabi, inaantok na ako kaya't halos pumikit na ang aking mga mata, ngunit pinilit ko pa ring magbasa dahil alam ko na kung mananatili ako sa salitang may talento, isang araw ay may iwan ako ng mga taong may talento at disiplina. Sa mga unang yugto, madalas akong nagkakamali. Maling pagbigkas ng ilang sangkap, hindi ko maintindihan ang guro, hindi kumpleto ang mga tala, minsan ay mali ang paghalo dahil sa maling interpretasyon ng mga tagubilin. Paulit-ulit na bumabalik ang pakiramdam ng kahihiyan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinayaan na maging dahilan ito para umatras. Umuwi lang ako at muling nag-aral, muling nagkumpuni, muling nagmemorya araw-araw na parang ginagamit ko ang buong buhay ko bilang isang training ground. At habang lumilipas ang panahon, nagsimula akong maramdaman na hindi na ako tulad ng unang araw. Kahit na hindi pa ako umabot sa salitang magaling, hindi na ako ang taong nakatayo nang nanginginig sa harap ng mga tanong ng ibang tao. Ilang linggo pagkatapos noon, sa araw na pinagawa ako ng guro ng isang buong proyekto ng mag-isa, nakatayo ako sa harap ng aking workstation, tinitingnan ang bawat kagamitan at nakaramdam ng isang bagay na hindi ko pa kailanman naramdaman noon. Hindi ito buong kumpiyansa, kundi ang kapayapaan ng isang taong nakakaalam na dahan-dahan siyang lumalaki. Maaring hindi pa ako nakapagpatunay ng anuman sa mundo, ngunit nagsisimula na.
Akong patunayan sa sarili ko na ang taong naglakas loob na iwanan ang mga nakasanayan upang humanap ng pagkakataon ay hindi dapat huminto sa pag-asa lang. Kailangan niyang magbago ng sarili gamit ang kanyang sariling mga kamay. At iyon ang unang pagkakataon na nagsimula akong maramdaman na marahil isang araw, hindi lang ako magiging isang babae mula sa Kazakhstan na mapalad na may nag-abot ng tulong, kundi isang taong sapat ang halaga upang makatayo sa gitna ng mundo dito gamit ang kanyang sariling pangalan. Pagkatapos ng ilang buwan ng pamumuhay, sa pagitan ng maliit na apartment, klase ng Tagalog at training kitchen, unti-unti kong naramdaman na hindi na ako lumulutang sa hangin. Hindi pa ako matatag, ngunit hindi na rin kasing babaw ng dati. Hindi nawala ang takot, ngunit nagsimula lang itong manatili sa lugar nito at hindi na ako kayang utusan na huminto sa paglakad tulad ng dati. Isang araw, bumalik sa akin si Anton na may mas seryosong ekspresyon kaysa dati. Sinabi niya na may pagkakataon kaming mag-apply para sa isang food exhibition sa Maynila na nagbibigay ng puwang para sa maliliit na brand at mga bagong producer upang ipatikim, ipakita at ipasya ang kanilang mga produkto sa mga tao. Sinabi niya na kung gusto naming malaman kung mabubuhay ang aking tinapay sa merkado na ito, kailangan naming itigil ang pagtatanong sa isa't isa sa kusina at ilabas ito upang sagutin ng mundo. Kahit na sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking mukha, ang aking puso ay bumilis ang tibok kaya't halos masakit. Iba ito sa pagsasanay, iba sa pagtatanong ng iilang tao dahil sa pagkakataong ito, ilalagay ko ang lahat ng dinala ko sa ibang bansa sa harap ng maraming estranghero upang husgahan nila sa loob ng ilang segundo kung sapat ba ang halaga ng bagay na ito upang magpatuloy. Nagpasa kami ng aplikasyon kasama ang maliliit na detalye tungkol sa produkto, ang pinagmulan ng kuwento at mga sample na larawan ng halos hindi umasa ng sobra. Ngunit ilang linggo pagkatapos noon, pumasok si Anton na may mahinang ngiti na naaalala ko na ngayon. Bilang ngiti ng mahalagang balita, sinabi niya na nakakuha kami ng isang maliit na booth sa isang sulok sa event na iyon. Agad na nagsimulang gumana ang pressure sa akin ng tahimik. Hindi kami nagkaroon ng maraming oras upang ihanda ang lahat. Ang resipe na kailangan manatiling matatag, ang lasa na kailangan maging malinaw, ang packaging na kailangan sapat na makapagsabi ng pagkakakilanlan, at ang kuwento na hindi dapat masyadong kaawa-awa o kakaiba upang maintindihan ng mga Pilipino. Kami ni Anton ay halos hindi natulog ng maraming gabi, paulit-ulit na tinikman, inayos ang tamis, inayos ang lutong, inayos ang balanse ng amoy ng mantika. Sinubukan kong panatilihin ang puso ng tinapay mula sa aking sariling bayan, ngunit inamin ko rin na kung gusto kong mabuhay ito sa Pilipinas, kailangan itong matuto kung paano kausapin ang mga tao dito upang maintindihan nila. Sa panahong iyon, bumalik muli si Amanda. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako tiningnan tulad ng unang araw, ngunit sa kanyang boses ay malinaw pa ring naroon ang pag-iingat. Dumating siya upang tumulong na tingnan ang kabuuan ng booth ng profesional. Sinabi sa amin na sa ganitong uri ng event, mabilis magpasya ang mga tao. Kung sa loob ng ilang segundo ay hindi ito kapansin-pansin, hindi alam kung sino kami, at hindi naiintindihan kung bakit kailangan huminto dito, lilipas lang sila. Inirekomenda niya ang paggamit ng mainit na kulay, sariwang bango, at maikli ngunit malinaw na pagkuwento. Hindi niya direktang sinabi na naniniwala na siya sa akin, ngunit hindi na rin siya tumanggi tulad ng dati. Tahimik akong nakinig sa lahat at habang mas nagtatrabaho ako, mas lalo kong naunawaan na ang mundo ng mga profesional ay hindi laging malupit dahil sa galit. Minsan, mahigpit ito dahil alam nitong ang maliit na kahinaan ay maaaring magpaguho sa lahat. Kinagabihan bago ang event, hindi na naman ako nakatulog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang takot tulad noong nasa paliparan o noong naghihintay ng resulta ng visa. Ito ay ang takot ng isang taong nakakaalam na umabot na siya sa punto na kailangan ng sagutin ang buhay. Kung bukas ay walang hihinto upang tumikim, kung walang magiging interesado, kung kakain ang mga Pilipino at tahimik na magtitigan at lilipas, maaaring hindi masisira ang lahat ng pinagtiyagaan ko, ngunit babalik ako sa pagtatanong sa sarili ko, kung angkop ba talaga ako sa landas na ito. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa silid, tinitingnan ang aking mukha na mukhang pagod, ngunit mas matalim kaysa ilang buwan na ang nakalipas.
At sinabi sa sarili ko na anuman ang mangyari bukas, hindi ko hahayaan na umakyat ang takot sa entablado bago ang aking kakayahan. Sa umaga ng event, mas maliit ang aming booth kaysa sa aking naisip, ngunit malinis ito, mainit, at may mahinang amoy ng tinapay na lumulutang kaya't pakiramdam ko ay isang maliit na puso na nagsisikap na bumitaw sa gitna ng malawak na mundo. Maraming tao ang dumaan, ang ilan ay sumulyap, ang ilan ay huminto upang tingnan ang karatula, ngunit marami rin ang mabilis na lumipas. Sa simula, sinubukan kong ngumiti. Sinubukan kong magbigay ng pinakamaganda ko. Sinubukan kong magsalita ng Tagalog ng pinakamalinaw kapag inimbitahan ang mga tao na tumikim, ngunit habang dahan-dahang lumilipas ang oras ng walang nangyayari, mas lalong bumigat ang pasanin sa aking dibdib. Nagsimula akong marinig ang dating takot na bumubulong muli na marahil ay tama ang iba. Marahil ang may halaga sa aming bayan ay walang gaanong kahulugan sa lungsod na ito. At humigit kumulang 1 oras pagkatapos magsimula ang event, isang lalaking nasa edad na, nakasuot ng suit, ang huminto sa harap ng booth. Tiningnan niya ang aming tinapay ng ilang sandali bago nagtanong kung ano ito. Inabot ko sa kanya ang sample ng nanginginig ang mga kamay. Sinubukan kong hindi ipahalata na kinakabahan ako. Magalang niyang tinanggap ito, kumagat ng unang subo, dahan-dahang ngumuya at tumigil ng sandali. Bahagya lamang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit para sa akin, parang huminto ang buong mundo upang maghintay ng kanyang sasabihin. Nagsalita siya, ang texture nito ay napakabago. Malutong sa labas, malambot sa loob, at may isang uri ng lalim ang amoy ng mantika na hindi ko nakasanayan. Agad siyang nagtanong kung kaya naming mag-produce ng tuloy-tuloy at kung may aktwal na order, gaano karami ang kaya naming ipadala. Inabot ni Anton sa kanya ang kanyang business card at ipinaliwanag ang mga detalye ng pinakakalmado. Nakatayo ako sa tabi, halos hindi ko alam kung paano huminga. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang tagapamahala ng pagbili para sa ilang coffee chain at souvenir shop sa Maynila. Sinabi niya na gusto niyang kunin ang mga sample upang subukan ng kanyang team at agad na humingi ng contact information. Nang lumabas siya, hindi pa ako nakakabawi sa pagkagulat. 2 babae na nakatayo malapit ang lumapit upang humingi ng sample. Ang ilan, nang makita ang unang huminto upang tumikim, ay nagsimulang sumunod na parang ang katahimikan na bumabalot sa aming booth ay unti-unting napapalitan ng interes sa isang kamangha-manghang paraan. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang lahat ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Ang isa ay nagkuwento sa isa pa, ang isang tanong ay humantong sa maraming tanong. Maraming telepono ang itinaas upang kumuha ng larawan. May nagtanong tungkol sa pinagmulan ng tinapay, nagtanong kung bakit ako narito sa Pilipinas, nagtanong kung saang bansa galing ang lasa na ito. At habang mas nagkukuwento ako sa Tagalog, na hindi pa perpekto ngunit mula sa puso, mas lalong humihinto ang mga tao upang makinig. Marami ang hindi huminto dahil gusto akong kaawaan, kundi huminto dahil maganda talaga ang tinapay at totoo ang kuwento sa likod nito kaya't mas lalong lumilinaw ang lasa. Sa hapon, abala ang aming maliit na booth kaya't halos wala akong oras upang tumunghay at tumingin sa anuman maliban sa aking mga kamay na nag-aabot ng mga sample ng tinapay isa-isa, nagtitipon ng mga business card, tumatanggap ng mga tanong, at sumasagot sa Tagalog na tila mas mabilis kaysa dati. Hindi ko alam kung kailan bumalik si Amanda at nakatayo hindi kalayuan, ngunit nang aksidente ko siyang nakita, nakatingin siya sa booth na may tingin na iba sa unang araw. Kalmado pa rin ito, ngunit wala na ang talas ng pagdududa tulad ng dati. Ito ay tingin ng isang taong tumatanggap sa katotohanan na ang bagay na ito ay tunay na nabubuhay. Nang matapos ang araw, agad akong umupo sa likod ng booth. Pakiramdam ko ay ngayon lang nalaman ng aking katawan na pagod pala ito buong araw. Ang magkabilang kamay ko ay may amoy pa rin ng mantika at asukal. Tiningnan ko ang maraming business card na nakalatag sa harap ko. Nakita ang mga pangalan ng coffee shops, buyers, content creators, at mga taong gustong magpatuloy ng usapan tungkol sa produkto. Tumunghay ako kay Anton, umagos ang mga luha nang hindi ko namalayan. Nasabi ko lang, nangyari na ba talaga ito? Hindi siya sumagot ng mahaba. Umupo lang siya sa tabi ko at sinabing, ang nangyari ngayon ay hindi himala,
kundi ang araw na sa wakas ay nakita ang iyong pagsisikap. Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa akin ng mas husto dahil sa kaibuturan, alam kong totoo ito. Bago pa man, hindi binigyan ng buhay ng puwang upang maging nakikita ng iba ang aking pagsisikap. Nang araw na iyon sa event sa Maynila, hindi lang ako basta naging magaling agad. Ako pa rin ang dating ako na gumigising ng 4 a.m., nagmamasa ng harina gamit ang aking mabagal na kamay, nagtitinda ng tinapay sa malamig na palengke. Lamang sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ng mundo na mamatay ng tahimik ang pagsisikap na iyon. Kinagabihan, pagkatapos kong makabalik sa silid, inilagay ko ang lahat ng business card sa maliit na mesa sa inupahang silid at matagal ko itong tiningnan. Hindi lang ito papel, kundi ang unang ebidensya na nagsasabi sa akin na ang pinto na dati ay nakabukas lamang ng bahagya ay nagsisimula ng bumukas. At nang ipikit ko ang aking mga mata noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko na inisip ang aking buhay bilang isang taong sumusubok na tumakas sa dilim, kundi nagsimula akong isipin ito bilang isang taong dahan-dahang lumalapit sa sarili niyang liwanag. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi agad naging madali ang lahat, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na may tunay na patutunguhan ang aking pagod. Ang unang batch ng mga order ay dahan-dahang dumating, ngunit matatag. Ang pangalan ng aming tinapay ay nagsimulang mabanggit sa mas maliliit na grupo. At ang maliit na kusina na minsan ay lugar lamang ng eksperimento, ay nagsimula ng magkaroon ng tunay na ritmo ng pangarap. Nakatayo ako sa gitna ng mainit na amoy ng mantika at mahinang tunog ng mga tray na tumatama sa mesa at hindi ko mapigilang isipin ang malamig na madaling araw sa aming bayan. Dinala ako ng buhay nang mas malayo kaysa sa kailanman naisip ng batang iyon. Ngunit habang mas nagiging maayos ang lahat, mas lalo kong nauunawaan na ang tagumpay ay hindi bagay na dapat ipagmalaki. Ito ay bagay na kailangan maging responsable para sa taong nag-abot ng tulong sa atin. Hindi lang pagkakataon sa trabaho ang ibinigay ni Anton, binigyan niya ako ng puwang upang muling maniwala na may halaga ako. At dahil dito, mas lalo kong ayaw mamuhay ng hindi buo. Gusto kong gawing saksi ang bawat patak ng pawis, bawat patak ng luha, at bawat salita na minsan ay humamak sa akin na ang isang tao ay tunay na makabangon mula sa madilim na buhay. Sa ilang gabi, kapag tumahimik ang lungsod, madalas akong tumayo at tumingin sa mga ilaw ng Maynila mula sa bintana ng aking maliit na silid at mahinang nagtatanong sa aking puso, ano ang nagdala sa akin dito? Ang sagot na mas malinaw kaysa dati ay hindi suwerte, hindi himala, kundi isang pagkakataon, tiwala mula sa isang tao, at ang pagpayag kong magpatuloy sa paglakad kahit na sa pinakamatakot na araw. Noon ko, naunawaan ng malalim na minsan, hindi nagbabago ang buhay dahil naging mas mabait ang mundo, kundi nagbabago ito dahil hindi natin binitawan ang maliit na liwanag na lumitaw sa gitna ng dilim. At kapag tunay nating naabot iyon, malalaman natin na ang nagligtas sa ating buhay ay hindi lamang ang pagkakataong natanggap, kundi ang tapang natanggapin ito ng buong puso.